Ayan, ayan, si Speaker. Valdez ng lakas CMD, habang sinalubong naman ang Philippine delegation ni Vice President Sara Duterte. Maraming kinamayan ng bise, pero ang tagpong ito. Ayan, yan, tingnan nyo, ayan na papasok dun sa mga hindi pa nakapanood ng video na ito. Tingnan nyo pong mabuti. Si Tamba, si Sara, magsasalubong. Oops! Ay, ha? Inisnab ni Sara. Nako, inisnab. Pero alam nyo po, one good thing kay Tambang, umapproach siya. Meron siyang act na parang kakamayan si Sara eh. Si Sara naman, inisnab siya. Excuse me po. I mean, I'm not blaming Sara, ha? Hindi ko siya biniblame. Kasi kahit ako, baka siniko ko pa yan. Kakamay-kamay ka ngayon? Okay naman yung ginawa ni Speaker Romualdez, pero we cannot blame Sara. Sabi ko nga sa inyo, baka kung ako yan, di ba pa nagawa ko dyan, no? Kasi siyempre, may samaan ng loob. At nasaktan si Sara dyan. Kaya kita mo, yung tatay to the rescue. Eto lang, maganda kung sila ay talaga magkakasundo. Pero, posibilidad pa yung magkasundo. Mamaya ipaliwanag natin. Tuloy natin. Nilagpasan. Pinag-usap. Ay, pahiya siya. Meron kaming ganyang joke sa banda eh. Meron kasi kaming kabanda ganyan, kakamay siya. Hindi siya kinabayan, sabi niya. Talk to the hand. Ayan. Tamba, talk to the hand. Kakamayan niya eh. Inisnab eh. Wala eh. Pa sa social media dahil hindi nakita ng kamay ang dalawang opisyal. Ang sabi lamang ng bise. Hindi ko nakita. Ay! Huwag mo akong lokohin, Sara. Hindi mo nakita? Ang laki-laki ni Tamba? Pambihira ka? Kasing laki ni Boying yan? Buti kung ano yan? Parang si Dada eh. Hindi. Joke lang, Dada. Si Dada, hindi mataba, maskulado. Ay buti kung ano yan? Parang si Toto yan, yung ano ni Manat Bay. Payat. Ano yan? Laki, hindi mo nakita? Ano yun? Nag-blend in si Speaker Romualdez? Pambira naman to si Sara, Ikaw naman, pakiayos nga yung bangs ko. Hindi, ako, alam mo, ganyan din ako, tawag nga sa akin isnabero kasi hindi ko nakikita yung mga tao. Pero pagka ganyang kalaki, ang sumalubong sa'yo, malabong hindi mo makita. Hindi ko nakita yung nasa social media, hindi ako makakomment. Hindi, bawi. Hindi ko nakita yung sa social media, hindi niya nakita yung video. Bawi. Bidinet man yun lang, Wala akong nakita. Walang nakita. Nauubo ko sa'yo, Sara. Ay, nako. Para kayong magjowa na nag-iisnaban. Tingnan namin ang reaksyon si Speaker Romualdez. Sabi dito si Renzi, kung si Palito baka hindi nakita, pwede. O si yung mga maliliit. Pero yung ganito, malaking mama ito. Pisngi pa lang, Pero wala pa siyang tugon. Maugong ang sinasabing iringan umano ng dalawang opisyal. Pero eto lang yung act naman ni Speaker, may ayos kasi sa tingin ko gusto niya mag-approach. Kaya lang, siyempre baka sa isip ni Sara, plastic ka, tamba ka. Ngayon kakamay-kamay ka. Baka ganun, di natin alam, no? But it's a good step. Kailangan lang talaga, kasi sabi ko nga sa inyo, lahat ng akto, lahat ng gagawing maganda, kailangan back up ng sacrifice. Pag yung gagawing maganda at wala ding sakripisyo, walang kwenta yun. Tigpipiso yan. So siguro, bagamat nag-akto ng maganda si Romualdez, dapat, pagtagal, patunayan niya na sincere siya. May sakripisyong kasama yan. Makikita naman na ni Sara yan eh. Kung talagang sincere na nag-a-approach na, baka naman gusto na magbago we cannot judge kung kaplastikan yon o gusto magbago ni Speaker Romualdez. Malalaman lang yan ni Sara. Si Sara, I'm sure 100% gising na po. Hindi na mabubudol to si Sara. Malabo nang mabudol yan si Sara. Natuto na yan ng leksyon. Imposible. Katanga naman niya kung hindi pa siya natuto. So, ibig sabihin, hindi ko iniinsulto si Sara. Kaya nga pinupuri ko, alam ko natuto na yan. So, madi-discern niya kung yung paglapit ni Tamba ay sincere at may kasamang sacrifice. Kasi siyempre magsasacrifice ka dyan. Sasabihan mo sila, Franz, tumahimik na kayo, trabaho na lang tayo, lubayan nyo si Sara, saka tayo may sakripisyo yan, kakainin niya yung pride niya dyan. At for sure, malalaman ni Sara, at pag nalaman ni Sara, magbabago siya ng action, for sure, malalaman natin. But as for now, hindi pa nakakita si Sara ng sincerity kay Tamba. Kaya ganyan ang reaction niya. Maganda yung ginawa ni
speaker, pero si Sara, siguro napaplastikan pa. Ganyan naman ang buhay eh. Talagang if we want to apologize or gusto natin magbago, hindi agad-agad yan. Kailangan ipakita natin yung ating sinseridad at willing tayo magsakripisyo. So it takes time, hindi yan mabibigla. But at least, andyan na yan. Makita natin. Kaya siguro, kaka-announce lang ni Marcos ng walang lamat yung unit team, tapos ganyan na nangyari. But sabi nga, we cannot blame Marcos kasi narinig ko sa, hindi ko alam kung kay Attorney Roque o Attorney Panelo ang nagsabi nito. Kasi pilit binubuo ni Marcos. Kaya lang, syempre, ay kay PRRD mismo, kay PRRD ko narinig sa Gikan ata kagabi. Binubuo niya, kaya lang, syempre, may lamat eh. He is trying to unite. We will see. Pag lumaylo ng atake ito sila France, ibig sabihin sinabihan yan. Yan yung mga inahanap natin na pagbabago. Ito lang, magkakaayos-ayos tayo pare-parehas. Tantanan nyo si Sara. Trabaho na lang muna, tantanan nyo si Sara. Kung may pangarap man kayo sa 2028, wala namang masama doon. But for the meantime, tantanan nyo muna. Una, nung nagbitiw ang bise bilang chairman ng Lakas CMD, matapos sanggalin ng liderato ng Kamara sa pagka-Senior Deputy Speaker si Pampanga Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na malapit sa bise. Kamakailan naman, tinanggalan ng confidential fund ang budget ng mga civilian agency, kabilang ang Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Duterte. Sabi naman dito ni Kenneth TV, ang basag na baso, hindi mo namin ibabalik sa dati. Katulad din yan sa tiwala. Sa isang banda may tama ka po, Kenneth TV. Ha? May banda. Pero may pinaliwanag sa amin yung aming teacher dati. Meron daw, ano may tawag dun sa Japan? Yung nabasag na jar, tapos pagdidikit-dikitin, yun yung nagiging art. Yung basag na jar, pinagdikit, tapos nilagyan ng ginto. Yun ang art. Lumalabas, mas valuable yun kaysa dun sa hindi nabasag na jar. Para sa mga nasa Japan. Hindi ko sinasabing magkakasundo sila or hindi. I really don't know. Kasi nga sabi ko sa inyo, kailangan ng sinseridad dyan. Eh kung walang sincere, mahirap. Diba? Eh alam naman natin ng mga politiko. Mitsa pa yan ng mga banat ng ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Kamara at liderato nito. Kanina, inungkat ng dating Pangulo ang planong impeachment umano laban sa anak. Ginawa ninyo yan, babalik ako sa politika. It's either I run for senator or I will run for vice president. Sabi ng kanyang Mamaya tutuloy natin yan. Daanan natin yun, yung sinabi ni PRRD na yun. anak. Kung ano man yung desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta ng pamilya sa kanya. Nauna ng Yun, alam mo, nagustuhan ko yung sinabi ni Sara na. Kung ano man ang naging desisyon ni Presidente Duterte, susuportahan nila. Kasi dati, parang ang nadidinig ko, or normally naman yan, kahit sa anak, no? Gusto mo magpahinga na yung tatay mo, diyan ka na lang sa bahay. Bakit magpapaka-stress ka pa? Di ba? Mag-relax ka na lang. Pero ngayon, iba yung ano ni Sara, gusto sinusuporta. Kasi kahit naman ako, I admit, di ba? Kahit naman, siguro yung tatay namin, kahit si Banat ba, ganun na sinabi, pahinga ka na. Kami na bahala. Ganun, parang ganun. Kami na. Kasi dapat ma-enjoy mo na yung buhay mo. Ha? Para relax. Huwag ka na magpaka-stress. Kasi pag na-stress ka pa, ganun. Normal yan sa isang anak. Gusto mo nang i-baby yung tatay mo. Kaya nga natutuwa ako kay Banat ba, yung tatay ko, dinadala ko saan bansa. Parang regalo niya yun eh. So, pinatigil niya na sa trabaho, relax ka na lang. Normal, di ba? Pero iba to kay Sara. Iba ngayon. Kaya nga natuwa ako dahil sa, this is it? Alam mo, yung mga paramdam na yan, ha? May mga laman yan. Malalim po yan. Yung mga paramdam na ganyan, naku, mukhang matutuloy. Ay, ang sarap ng election ngayon. Pag andyan si PRRD. Alam nyo po, ibang-iba si PRRD. Wala ata akong nakitang politiko na ganito ang karisma. Humanap kayo ng politiko na pagsasalitain mo twice or thrice a week na ang daming nanunood. Pagsalitain mo dyan sa Gikan twice or thrice a week, walang manunood. Maboboring. Pero si PRRD, grabe. Ang daming nanunood sa Gikan. Ang lakas. Tapos, mas malakas pa yung replay. Tapos, wala na nga sa pwesto, pilit pang binababalik. Kita nyo, di ba? Pansin nyo ba? Ang lakas talaga ng ang lakas talaga nung karisma na imagine ko tuloy si PRRD siguro nung kabataan niya yun. Siguro talagang napakalupit sa chicks. Hindi, ang niya talaga, lakas talaga ng dating. Wala akong maisip na ganun.
Maybe nung panahon ni Ninoy, pero hindi rin eh. Iba yung charisma nito. Sabi dito, di pa sanay si PRRD pa relax coach, lalo na sa panahon ngayon. Sa bagay, yun naman yun. Kasi yung mga workaholic talaga, ano yan, parang magkakasakit yan pag nasa bahay. Talagang gusto niya magtrabaho na magtrabaho. No? Ako naniniwala doon. Ganun din yung daddy namin. Ayaw talaga mag-relax. Hanggang ngayon, naghahanap ng negosyo kung ano. Kung ako yung pakapi-kapi na lang ako. Ayaw pumirmi kasi magkakasakit lang daw lalo pagka walang ginagawa. May mga ganun talaga. Ako naman naniniwala sa ganun. No? But still, it's a good sign. It's a good sign na parang may approval si Sara sa pagtakbo ni PRRD. Sinabi ni Romualdez na walang niluluto at na-file ng impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated. Di ba? Maging prangka tayo. Halimbawa, yung ibang presidente, patay na kasi iba, ayokong gawing example eh. Halimbawa na lang yung politiko ngayon, halimbawa si Subiri, lalabas sa Gikan twice a week. Tingin nyo kaya umabot sa 1,000 yung manunood? Aabangan kaya ng tao? Siyempre, ang dating doon sa ibang tao, magbobolahan lang, wala naman nangyayari. Eto po, ituloy natin. Idugtong lang natin yung kanina. Bibigyan natin ng konti ng diin yung sinabi ni PRRD. It's either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda na ako. Kung si... Ulit. Presidente sa Kamara. Alam mo, pag ginawa ninyo yan, Magmumura. Alam niyo, pag ginawa niyo yan, ang ine-explain dito ni PRRD, pag tinanggal niyo si Sara, para tuloy naisip ko, may mga bagay talaga nagiging blessing in disguise. Bagamat ayaw nating matanggal si Sara, pero pag natanggal pala si Sara, ganitong gagawin ni PRRD, blessing in disguise din yan. Sipin mo, Duterte sa 2028. Anong gagawin ni PRRD? babalik ako sa politika. Pilitan ako. It's either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda na ako. Kung si Inday ang mga presidente, okay lang. When I begin... Tingnan muna natin It's either I run for... Kung tinanggal daw si Sara, it's either I run for senator, pero kung ako, tinanggal nila si Sara, takbo ka ng senador. Kasi 2028 pa yun, malayo pa. Pagdating ng 2028, tandem kayo. Duterte. Si Sara, kasi hindi na pwedeng tumakbo si PRRD. Si Sara, president. Si PRRD, vice president. Solid. Ito lang ang sa akin. Masasabi ko ang take ko dyan. Huwag niyo tanggalin si Sara. Good luck sa inyo. The fact na sinabi ko sa inyo dati yan na it's a political suicide na kalabitin ng Duterte. Huwag niyong pitikin ng Duterte kasi ang lakas talaga nila. Dapat yung nag-a-advise sa inyong mga political advisor ninyo, huwag niyong daanin sa emosyon. Politika po yan eh. Ang magandang strategy kung talagang gusto niyong maupo sa 2028, ito sabihin ko sa inyo, huwag kayong sasabay ng emosyon. Malakas ang Duterte. Kaya maling-mali na pinitik nyo ngayon. Ngayon, pag tinuluyan nyo yung impeachment na yan, kung multo sa paningin ninyo si Sara, multo sa pangarap ninyo si Sara, mababangungot kayo pag tinanggal nyo si Sara dahil mas malaking multo si PRRD sa inyo. Wag. Sa mga political advisors na ang gustong kumalaban sa Duterte sa 2028, wag niyong pairalin yung puso, yung galit, yung emosyon. Dapat maging strategist kayo. Mali. Wag niyong tatanggalin. Hindi matatalo. Pag tinuluyan kayo ni PRRD nang tumakbo yan at nagtandem yung mag-ama na yan, maniwala kayo. Sa kangkungan kayo pupulutin. Hindi na matitibag yung dalawang yan. Malabo matibag yung dalawang yan. At kahit sabihin natin na matanda na si PRRD at posibleng manghihina na, hindi natin alam, wag naman sana. Pero may possibility po kasi yan. Pag kinuha ni Pulong yung pagka-BP, ay delikado kayo rin. Kasi iba ang talas ng Duterte ngayon. May kalalagyan kayo sa Duterte. Wag niyong tanggalin. Kung ako nga ang political strategist nyo, sasayawan ko muna Duterte pagdating sa 2027, doon na kayo magbirahan. Effective para sa inyo, effective din para sa Pilipino. Huwag muna kayo magtalo-talo para makinabang Pilipino. Ayusin nyo muna yung bansa natin bago kayo puro politikahan dyan sa 2028. At the same time, it's too early. Pwede pa kayong kumuha ng katandem ni Sara na nasa partido nyo rin. Pero pag nagtandem na ang Duterte, ay wala na kayo. Tapos na kayo. Sigurado ko, iyak tawa dito si Amy.
Oo, bakit? Alam naman natin eh. Yung mga bulong-bulungan. Anong binabay? Anong minimithi ni Imee? Maging Vice President ni Sara. Baka ma-misquote ako Hindi ko sinasabing suportahan ninyo si Imee. Sa katunayan, sasabihin ko, wag niyong suportahan si Imee. Maliwanag yan Pero yan ang plano. Pag talagang yung kanilang kandidato ay mahina, ang una nilang plano, si Tulfo, ilalaban. Or si Imee para mawalan sila hindi sila mawalan ng power, didikit nila kay Sara. Paano kung nag-Duterte na? Di nawalan kayo. Iyak tawa. Ang mangyayari ngayon na magtatandem, si Speaker tsaka si Imee. Hindi ko alam kung sino magpe-president sa kanyo. Pero yung tandem na Sara Imee, hindi ko alam kung yan mangyayari. Mukhang malabong mangyari yan kasi mukhang hindi rin magkasundo. Pero just in case, nagpaplastikan lang at magkasundo sila talaga, malabong manalo yun. No way. No way. Sabi dito ni Leonara 8, never to Tulfo. Ay, ako rin. Depende sa kalaban Depende. Hindi ko masasabing never to Tulfo. Pero kung ang kalaban, si Sara, ay never. Tapos ang vice niya si PRRD, ay hindi. Iba. Ay, nawala. Wait, mali na pindot ko. Kamara. Alam mo, pag ginawa ninyo yan, babalik ako sa politika. Pilitan ako. It's either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda na ako. Kung si Inday ang mga presidente, okay lang. When I begin to talk, election na pa, just around the corner, talagang magkababoyan tayo. Yun. PRRD, sino ba ang baboy? Ibig niya sabihin, pag ako nagsasalita na at malapit na ang eleksyon, magkakababuyan tayo talaga. Una, ibig sabihin nun, it's a sign na tatakbo ako. Pag malapit na ang eleksyon at daldal ako ng daldal, tatakbo ako. At guaranteed yan, magkakababuyan tayo. Ibig sabihin, gaya ng ginawa ni PRRD nung election before, nitong si Sara ay hindi niya na-convince tumakbong presidente, meron siyang sinabing mga kababuyan ng mga politiko. Uulitin niya. Ibig sabihin, may hawak siyang alas. May alam siyang kababuyan ninyo. Ilalabas na yun. At kahit magkababuyan kayo, kasi baboy naman talaga, kahit magkababuyan kayo, wala siyang pakialam. Matanda na daw siya. Not lose anything. I'm retired.